Gandang gabi po, mga kapatid. Dito na po si Aling Marie. Sorry po. Ngayon lang po ulit ako nagkaroon ng time, no? Para makapag-live. At ako lang po ay nai-enjoy. Dahil talagang nararamdaman natin na tayo ay sinasamahan ng Panginoong Diyos sa ating mga laban. Dito sa mga nang-aapi sa atin, no? Masasabi ko po na nang-aapi sila sa atin dahil katakot-takot na kawawaan ang ating dinanas mula sa kamay ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kasamahan. Diba mga kapatid? So, nakakatuwa po, ano? Pati itong Al Jazeera Media, no? Sabi niya, ICC to rule on provisional release of ex-Philippine leader Rodrigo Duterte. Ayan. Talagang ibinabalita rin nila yung tungkol sa atin. Alam nyo, ito ay media ng Middle East. Kaya ito ay talagang ang atin pong kasaysayan ay pang buong mundo. Kaya po mga kapatid, ipagpatuloy ang pagdarasal natin sa Diyos na makamit na natin ang katahimikan ng ating bansa. Binabati ko po muna kayo na magandang gabi. Ngayong November 28, 2025, tandaan natin ang petsang ito sapagkat ito dito itinambak ng mga Duterte ang kanilang apila na palayain ang Duterte ng ICC. Subalit ito po ay sadyang hindi pinahihintulutan ng batas ng tao at batas ng Diyos. Deny na naman, reject na naman ang apila ni Duterte na siya ay makauwi ng Pilipinas. Salamat! Thank you so much, ICC, sapagkat kami ay inyong ginagabayan. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong mga desisyon, ang bansang Pilipinas ay malamang na gusto nyo na rin makalaya sa kamay ng mga mapang-api. No? Tama po mga kapatid, ang bansa natin, tayong mga Pilipino, mahal tayo ng ibang nasyon, mahal tayo ng mundo, mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat, doon sa mga DDS, tinatawagan ko kayo. Anong mapapala nyo kay Duterte kung patuloy kayo na magmamahal sa isang berdugo? Nakitang-kita nyo na lahat ng paraan ay ginawa na ninyo, ginawa na nila para muling makalaya ang mamamatay tao ng bansa. Pero bigo, dahil ito na ang pinakakarma ng mga Duterte. Magbabayad na sila sa kanilang kawalang-hiyaan. Ang hihintay na lang natin ang maghiring at mahatulan si Duterte. Dahil sa mga denied na apila ni Duterte, damang-dama na natin na sigurado wala na siyang panalo sa kanyang kaso. At nawa dito sa ating bansang Pilipinas, mahatulan na rin ang mga DDS senators, mga DDS congressman, mga representative ng House, ng mga magnanakaw, mga manggagamit, at higit sa lahat, si Sara Duterte, si Paulo Duterte, si Sebastian Duterte, at ang iba pang Duterte, sapagkat patuloy silang naghahasik ng kalintikan, ng katarantaduhan sa ating bansa. Hindi ba pagtatarantado na iminamain kondisyon nila ang utak ng taong bayan para sila ay makakuha ng simpatya, para sila ay makakuha ng boto, para sila ay makakuha ng kakampi. Pero ang katotohanan, mga DDS, ginagamit kayo ng mga Duterte. Kaya pwede ba magising kayo sa inyong pagkakabangungot? No? Mga DDS, wag na kayo umasa. Wala na ang ugat at puno ng kasamaan
makauwi ang inyong inaasahang tatay-tatayan na hanggang ngayon, pati mga anak, kayo ay ginagamit para mawalan kayo ng karapatan dito sa bansang Pilipinas. Bakit? Bakit ko nasabi na mawawalan kayo ng karapatan? Sa akala nyo ba, pagkatapos kayong gamitin ng mga Duterte at sila ang maluklok, kilala pa kaya kayo? Ha? Kilala pa kaya kayo? Marami na ang nawasak na pamilya. Marami na, kitang-kita nyo na. Si Bato de la Rosa, susunod na sa ICC dahil sa pagmamahal niya kay Duterte. Ang pamilya niya ang mawawalan ng ama ng tahanan. Si Bongo, na naging yayo, naging magnanakaw, pati pamilya niya, nadamay na. Hindi ba? Ano? Ipagtatanggol ba yan ng mga Duterte? Tutulungan ba yan ng mga Duterte? Hindi. Si Bato de la Rosa, sa palagay nyo maaabsuelto yan? Hindi. Andon si Harry Roque na nagpakatanga rin kay Duterte. Na andun na, nakadetain na at iuuwi na ng Pilipinas. Nadampot na ng Interpol. Kaya kayo mga DDS, mag-isip-isip kayo. Imbes na si Aling Marie ang binabanatan nyo, banatan nyo mga Duterte na nagpapahamak sa inyo. Ang dami ngayong ginagamit, pati yung mga tanga ng mga dating politiko na nagpapakatanga kay Duterte. Anong ginagawa? Sinisira ang administrasyon ni Marcos para maiupo si Sara Duterte. Pues ang masasabi ko sa inyo na mga sumisira kay Marcos, magbago-bago na kayo. Gaya ni Robin Padilla, makakasuhan din. No? Sino-sino pa yan? Marami, mga magnanakaw na senador. Si Chis Escudero, ginamit na naman ang Comelec. Ginamit na naman si Garcia. Dating niyang abogado. Inabsuelto siya. No? Inabsuelto siya sa kaso niya. No? Mga kapatid, maraming katarantaduhan na nagaganap dito sa ating bansa. Hindi lahat ay nalalaman. Hindi lahat ay naiintindihan. Lalo na ang mga DDS. No? Alam nyo ba mga DDS, magtagumpay man kayo sa kasisigaw nyo, wala na. Wala na. Sa kakapambalahuran nyo sa amin na nagsasabi ng katotohanan, wala na. Wala na kayong malalaman pa sa mga susunod na pagkakataon dahil kayo'y biktima na ng pagiging bulag at bingi. Ha? Tandaan nyo yan. Basahin po natin itong pagkaka-denied ng reject ng ni matandang Duterte. Atin pong basahin muna itong mga balitang ito bago natin sermonan yung mga DDS na yan. Marami ng DDS ang nagbago. Nakinig sa ating mga payo. No? At hindi na raw talaga sila babalik pa na maging pro-Duterte. Kaya mga kapatid, kayong mga DDS, kayo na hindi pa kayo masyahan sa komento, mini-message nyo pa ako para takutin, para bastusin, para murahin. Hindi ako matitinag sa inyong ginagawa sa akin. Sisigaw ako hanggat kaya kong sumigaw ng katotohanan. Eto, basahin natin mga kapatid. Duterte hindi dadalo sa ICC reading ng hatol. Ito, no? Hindi dadalo si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagbabasa ng pasya ng International Criminal Court sa kanyang apela para sa interim release ngayong Biyernes, November 28.
Sa abiso nitong November 27, isinumite ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman ang pirmadong waiver ni Duterte para hindi na siya personal na humarap. Ila-livestream ang ruling sa ICC website at social media accounts 10:30 ng umaga, 5 p.m. Manila. Inihain ng kampo ni Duterte ang apela noong October 14. Iginiit na hindi isinama ng pre-trial chamber ang humanitarian considerations kaugnay ng edad at kalusugan na 80 anyos na lider. Nauna nang ibinasura ang kanyang interim release dahil umano sa flight risk at malakas na political support network. Detenido si Duterte sa Hague Penitentiary Institution dahil sa kasong crimes against humanity. Yan. No? And eto po. Yan po yung hindi siya umattend kanina ng hatol sa kanya. No? Eto. No interim release for Rodrigo Duterte. The ICC Appeals Chamber rejected on Friday former President Rodrigo Duterte's appeal for interim release, ordering that he remain in detention while proceedings on his crimes against humanity case continue. Mga DDS, tuloy ang kaso ng inyong tatay-tatayan sa ICC. Tuloy ang hearing. Intayin na lang natin ang hatol. Dahil tsak, kung nababasa nyo ang mga naging hatol sa mga nahatulan na mga naging pasaway at lumabag sa karapatang pantao, ganun din ang mangyayari kay Duterte. Swerte nang maabswelto si Duterte dahil ultimo nga itong interim release, pansamantalang kalayaan, ay hindi siya pinagbigyan. Kaya, ibig sabihin, talagang ang tatay nyo ay nagwawalang hiya. Dahil pati ang ICC ay kinakalaban niya. No? Hindi Diyos si Duterte. Si Duterte ay isang demonyo na dapat lang na makulong. Inililigtas pa namin kayong mga DDS sa katangahan at kabobohan. Kaya pwede ba? Magbago na kayo. Iligtas nyo ang sarili nyo. No? It is ruling the appeals chamber upheld the earlier decision of the pre-trial chamber, which found that Duterte's release would pose risk to witnesses, evidence, and the integrity of the investigation. Tama po. Walang ibang gagawin yan si Duterte kung siya'y binigyan ng pansamantalang kalayaan, kung hindi gawa ng hindi maganda ang mga ebidensya at ang mga witnesses, at gagamit na naman ng kwarta at pananakot, mga pagpatay, para lang siya'y wag nang maibalik sa ICC. Sino pa ang magtitiwala sa kagaya ni Rodrigo Duterte kung ang anak niya ng baliw hindi na pinagkatiwalaan? Si Rodrigo Duterte pa kayang mamamatay tao? Karapatan natin na isigaw na si Rodrigo Duterte ay mamamatay tao. Berdugo. Ang mga anak niyang baliw na akala mo hawak nila ang lahat ng batas, hawak nila ang gobyerno. Hindi pa kayo masyahan na ang tatay nyo'y nasa ICC na. Hindi pa kayo masyahan at matauhan na nasampulan na mga Duterte, at yan ay ang ugat nyo, ang puno nyo, ang pinuno nyo ng kawalang hiyaan. Kayong mga anak, tigil na. Tama na ang panloloko sa mga Pilipino. Tama na ang pang-mind conditioning ninyo. Ano ba ang sabi? Si Kitty Duterte raw ay tatakbong konsehal ng bayan sa Davao. Wow! Pauusuhin pa ba natin ang mga trapo sa ating gobyerno, Mr. President Bongbong Marcos?
soon as possible, sana po ma-approve ang anti-dynasty, no? Sana po wala nang magkakalahi, magkakapatid, magkakapamilya na tatakbo sa ating gobyerno. Tama na po. Tama na po kung maiiwan si Sandro Marcos bilang Marcos. Tama na pong siya na lamang. Tama na po na ang isang maimpluwensyang tao na tumatakbo sa gobyerno, tama na ang isa lang. At kung maaari, yung mga magnanakaw, kahit na ang kapatid, ang magulang na nandyan ay hindi nagnakaw, basta't lahi sila ng magnanakaw, huwag nang payagan pa na makatakbo sa mga susunod na eleksyon. Hindi na po dapat, sapagkat sa kanilang pagiging magkakapamilya dyan, pagiging trapo, sila po ay sabwatan sa pagnanakaw. Sila po ay salin-salin ng ugaling pagnanakaw at magnanakaw. Kaya kung pwede lang po, sa ngayon, tapusin na lang natin ang termino ng isang Marcos. At sa susunod, kahit maiwan ang batang Marcos, okay lang. Kaya lang, itong mga magkakapatid, itong mga Cayetano, itong mga Villar, no? Itong mga Estrada, no? Itong mga Revilla, dapat ito matigil na ang pagsasalin-salin nila ng posisyon. Mga kapatid, dyan tayo talagang napupuruhan ng kawawaan dahil ayaw na nilang lumayas sa gobyerno. Ayaw na nilang bitiwan ng politika sapagkat sila'y pinayaman ng sobra-sobra at tayong mga kawawang Pilipino ang inapi, ang kinawawa, tagasalo ng kanilang barya-barya, tagasalo ng karampot na bigas at dilata. Putang ina naman, talaga naman mga kapatid, inyong imaginin nyo, sila may mga nakahaing lechon mula sa pera natin, habang tayo nagpipiga ng kalamansi sa sardinas. Mga kapatid, imaginin nyo yan. Imaginin nyo, sino magulang ang gustong pag-ulamin ng sardinas ang mga anak, samantalang patay-patay na sa kahanap buhay ang magulang para mabigyan ng magandang buhay ang anak. Pero nung ginagawa, dinadaan tayo sa mahal ng bilihin, dinadaan tayo sa taas ng mga tax, at ayan, ninanakaw lang nila ang pinagpaguran natin. Kaya dapat lang ngayon 2 araw na lang ang ibinibigay namin sa inyong palugit. Kailangan may mga senador na makulong, may mga congressman na makulong. Hindi sapat sa amin ang mga taga Department of Public Works lang. Hindi sapat sa amin ang mga engineers. Hindi sapat sa amin ang mga kontraktor na nakukulong. Sila ay mga, anong tawag dito? Sila ay mga pulgas lang sa mga nangyaring pagnanakaw. Ang pinakamalalaki, ang pinakamangang garapata na magnanakaw, yan ang gusto naming makulong. Yang mga nandyan sa gobyerno mismo, kayong mga nasa gobyerno mismo, ang gusto naming makitang nakakulong, ang gusto naming makitang nahatulan. Hindi ang mga kontraktor na yan. Sila ay mga pulgas lang ng mga magnanakaw. Kaya hindi kami kontento na sila lang ang nakikita namin. Hindi kami masaya na sila ang nakikita namin na dinadampot, pinapusasan. Ang gusto namin, mga senador, mga kongresista, silang mga magnanakaw sapagkat sila ang nasa gobyerno. Sila ang may karapatang maglabas ng pera ng gobyerno. Yan mga kapatid, si Saldico, pag hindi nyo yan nailabas ngayon, dyan na, magwawala ang tao. Saldico, umuwi ka, putang ina ka. Wala kang ginawa kundi magkalat. Bakit hindi mo yan ikalat ng personal dito sa Pilipinas? Bakit nandiyan ka nagtatago habang nagkakalat
ka. Kung talagang kaya mong harapin si Marcos, kaya mong harapin si Romualdez, umuwi ka. Patunayan mo, sinasabi mo, patunayan mo mismo dito sa Pilipinas sapagkat ang binabanatan mo ay ang presidente ng Pilipinas. Pero kung dahil kaya mo lang binabanatan para mapatalsik ng taong bayan, hindi dapat patalsikin sa ngayon ng presidente sapagkat ang iuupo nila ay si Sara Duterte at lahat sila ay maaabsuelto sa kanilang mga pagnanakaw. Wala tayong mahahabol kapag si Sara Duterte ang inupo at walang karapatan maupo ang isang baliw, ang isang luka-luka, ang isang kawatan anak ng berdugo. Walang karapatan yan, mga kapatid. Ang kailangan natin na makita lahat ng sangkot na senador magmula kay Chis Escudero, kay Revilla, kay Estrada, Villanueva, lahat sila, lalo na si Bongo. Hindi lang si Bongo sangkot sa pagnanakaw, sangkot din yan sa patayan ni Rodrigo Duterte. Kaya mga kapatid, please, magkaisa tayo. Magkaisa na tayo. Wala kayong mapapala sa mga Duterte. Lahat sila kriminal. Kaya wala kayong mapapala mga DDS. Magbago na kayo. Mahalin nyo ang bansa. Dahil kung mawawala na ang mga berdugot magnanakaw sa bansang ito, magiging masaya, magiging tahimik at sagana ang bansang Pilipinas. Kaya kayong mga DDS, wag na kayong magpakatanga, wag na kayong magpakabobo, wala kayong mapapala sa mga Duterte. Mga kapatid, hindi ko mahintay ang 30 para sumigaw. Hindi ko matiis. Kaya eto, nag-live talaga ako. Kasi sobra na. Yung mga bumabanat kay President Bongbong Marcos, mga tanga kayo. Akala nyo mapapaniwala nyo pa ang taong bayan. Mga hinayup pa kayo. Hindi ito ang panahon para palitan namin ang presidente. Mga tanga ba kayo? Kung ako sa inyo, makiisa kayo. Patalsikin nyo si Sara Duterte. Kayong mga senador, hindi na namin kayo inaasahan. Kayong mga magnanakaw, hindi na namin kayo inaasahan na patatalsikin nyo si Sara Duterte. Dahil ang talagang hangad nyo, maiupo nyo si Sara Duterte para kayo ay maabsuelto sa mga kahayupan nyo, sa mga panlalamang, sa mga pagnanakaw, sa mga pang-aapin nyo sa amin, mga putang ina kayo. Alam nyo kayo, senador, ikaw Chis Escudero, putang ina ka, dapat impeach na si Sara Duterte. Ikaw ang pasimuno na hayop ka, no? Ikaw Garcia dyan sa Comelec, inabsuelto mo ang putang ilang si Chis Escudero? Bakit? Wag mo kaming gaguhin. Hindi kami mga tanga. Nakakaintindi kami. Nakakaintindi kami ng mga pinagsasabi mo. Ano ang pagkakaiba ng mga binabanggit mong mga kontraktor sa totoong mga sangkot sa pagnanakaw? Huwag mo kami gaguhin, Ikaw Garcia, namumuro ka sa amin. Dahil sa iyo, nagkaganito ang bansang Pilipinas. Dahil sa iyo, nakawawa ang lahat ng Pilipino halos. Kayo, mga swatang kayo sa pera. Kayo, na mga hayop kayo pagdating na eleksyon. Putang ina nyo, inalis nyo ang karapatan ng taong bayan na mag-upo ng matino. Kayo ang nagwawagi, mga hudas kayo. Dapat mawala kayo sa inyong mga pwesto. Sobra na kayo, no? Sobra na kayo. Manghinayo pa kayo. Kayong mga DDS, putang ina nyo. Sumamba kayo sa taga-impyerno. Tsak, sa impyerno din ang punta nyo. Ikaw, Michael Bano, talagang banu ka. Tanga ka, bobo ka, no? Hayop kayo, mga putang ina kayo, mga DDS kayo, di pa matauhan. Mga gago, no? Ibubuhay nyo sa mga anak nyo, manggagaling sa mga ninakaw ng mga putang inang amo ninyo. Mga hudas kayo. Yan po mga kapatid, no? Basahin pa natin tong kalukalukahan nitong si Sara Duterte. Eto, sandali po. Huwag kayo matatakot mga kapatid. Hindi, sa panahong ito, hindi na tayo dapat matakot. Umaayon sa atin
ang pagkakataon, maayon sa atin, ang tama, no? Kaya, sige lang. Hoy, Michael Bano, ikaw ang aatakihin sa akin, tanga mo. Ipinanganak akong malusog, hindi ako pinakain ng nakaw. Kaya ikaw na kumakain ng nakaw, ikaw ang aatakihin sa akin. Gago, tanga. Oh, si Michael Bano na isang DDS at tanga, bobo pa. Ayan, naka-comment dyan. Huwag niyong patulan mga kapatid, babanatan ko yan dito live para malaman ikaw Michael Bano, gago, tanga, sipsipin mo ang ni Duterte, tangina mo ka. Buisit yan. Okay mga kapatid, wait lang. Woo! Ang sarap makipaglaban, ano? Sarap, ang sarap ditong makipaglaban talaga. Tangina mga to. Sinong bangag sa atin, gago? Ikaw ang bangag. Ang lakas ng batak mo, tangina ka. Sana mahuli ka ng pulis. Ito si Michael Bano, mga kapulisan, inyo po itong subaybayan dahil ito po ay DDS na adik. Kaya ayan, no, tingnan nyo, ha? Okay, sige po. Akala nyo, atrasan ko kayo, ha? Tangina kayo. Miss na miss ko kaya ang mag-vlog. Tangina mo, Michael Bano. Okay, sige, pagbibigyan na kita. Okay, wait lang, Michael Bano. Okay, ha? Ayan. Oh, napagmura na natin, kaya tinapos na natin. Sayang yung space ng comment section eh, ha? Okay, eto, payag ni Sara Liu na handang palitan si Pangulong Marcos political basahin natin to para mapagmura natin to, putang inang baliw na to, no? tama si Sir Ramon Tulfo. Sira nga ulo ni Duterte, ni Sara. Totoo yun, sabi ni Sir Ramon Tulfo. Tama yun. Pahayag ni Sara Liu na handang palitan si Pangulong Marcos political disturb sa palasyo. Ayan, sabi ng palasyo. Ayan. Ang sabi dito, itinuturing ng Malacanang na isang uri ng political destabilization na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nakikilabutan ako tawagin Vice President, putang inang babae na to. Ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, nakahanda siyang palitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling magbitiw ito. Ulul! Sinong magbibitiw? Ang kapal ng mukha mo! Ha? Ano? Feeling mo gusto ka ng taong bayan? Feeling mo gusto ka ng Pilipinas? Gaga! Hindi nga pinauwi ang tatay mo para sa inyo eh. Yung pa kayang ikaw ay maiupo dito. Ano naman? Anong palagay mo sa mga Pilipino? Baliw? Na mag-uupo ng mas baliw? Oh, mahiya ka, no? Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi rin katanggap-tanggap ang pag-asa ni Duterte na magbibitiw ang Pangulo. Okay. Unang-una na po ang Vice Presidente, hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Bakit naman magre-resign ang Presidente? At bakit bababa ang Presidente para bigyan ka ng puwang? Tanga mo! Ano yung palagay mo sa kanya? Walang alam na kayo'y mamamatay tao? Ano, pagkatapos na mag-resign si President Bongbong Marcos, anong gagawin nyo? Ha? Ipakukulong nyo o ipapapatay nyo? Ina kayo. Kala nyo hindi namin naiintindihan ang takbo ng mga utak nyo? Mga utak nyo, kriminal. Hindi yan po pwede. Gagawin nyo palang naiintindihan ng taong bayan. Ang katangahan nyo kasi, masyado kayong mayayabang na mga Duterte. Akala nyo lahat kaya nyo, no? Ha? Akala nyo, sasabihin nyo, mahinang klase si Marcos, weak leader si Marcos, putang ina nyo, bakit napaipakulong yung tatay nyo kung weak leader siya? Tapos ngayon, papangarapin mo na makababa? Papangarapin mo na mag-resign? Sino naman kayang tangang katulad nyo ang magre-resign para lang makaupo ang anak ng berdugo? Oy, ang kapal ng mukha mo, Sara Duterte. Kapal mo talaga, no? Unang-una na po ang Vice Presidente, hindi acceptable. Tama! It is not acceptable for a Vice President. Yes, correct!
to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political stabilization, ani Castro. Ipinunto pa ni Castro na pinapahina ni Duterte ang tiwala ng publiko sa administrasyon at mga sinasabi niyo naglilikha ng climate of uncertainty and crisis. Tama! Alam niyo mga kapatid, nakikita niyo ultimo sa Jollibee, no? Dinadayo ng mga DDS para guluhin. Palalabasin kasi nila na mahinang leader si BBM dahil maraming kaguluhan. Tingnan niyo mga pulis, di ba nanre-rape, nagnanakaw, pinapasok ang mga bahay. Yan ay mga Dutertards, mga kapatid. Kaya dapat lang talaga listo ang ating mga kapulisan na naniniwala sa tama. Dapat listo ang ating mga kasundaluhan na nakikinig sa taong bayan. Mga kapatid, makiisa tayo sa pakipaglaban sa mga hudas na pakawalan ni Duterte, ni Sara Duterte at Pulong Duterte. Uubusin nila mga ninakaw nila sa ating gobyerno para gamitin nila sa pagmamanipula ng administrasyon ng ating Presidente Bongbong Marcos. Mga kapatid, alam nyo, mahirap lumagay sa isang sitwasyon na hindi mo man ginusto, pero andun yung awa, andun yung tiwala na, at andun yung pakikinig, no? Pakikinig sa taong bayan. Ibinigay natin ang tiwala sa administrasyong Marcos. Yung awa natin dahil ginagawa siyang busabos ng mga putang inang Duterte. Mga kapatid, dyan ako nagagalit. Kahit hindi ko gusto ang isang tao, pag nakita ko ang kawawan at ginagawa sa kanya ng kapwa-tao at kapwa niya politiko, talagang kakampihan ko. Ipagtatanggol ko. Ano man ang mangyari, hindi tayo papayag na itong mga hudas sa mga Duterte makaupo, makabalik sa gobyerno. Kailangan mawala mga Duterte sa ating gobyerno kasama ng mga kasabwat sa nakawan. Kaya yung mga DDS na itinanim ng mga senador, mga kongresista, pati na yung mga kawawang mga kontraktor na nagpakabobo dahil dyan sa mga putang inang mga senador na yan. Yan. Alam niyo ang ginawa ng mga yan? Tinakot na hindi magkakaroon ng kontrata kung hindi sila bibigyan, no? Ng mga kickback, ng mga singit-singit na yan, yung kanilang mga isinisingit na halaga, no? Sa mga ninanakaw, hindi na pumapalag ang mga engineer, pero siguro alam nila yan na sila ay madadamay dyan. Kaya mga kapatid, sa dami ng katarantaduhan ngayon, sa dami ng katarantaduhan na ngayon ng mga demonyong lahi ni Duterte, talagang kaawa-awa ang ating presidente. Kaya ako po, tahimik ako nitong halos 1 linggo akong nanahimik. Lahat, wala pong nakakaligtas sa akin. Kita nyo kahit post lang, nakikipaglaban ako. Kasi po, talagang inilalaan ko sana ang boses ko ngayong 30. Pero dahil nga hindi na ako makatiis, kasi sipin nyo, pati itong sino itong nagbigay ng fake na witness? Sino yon? Si Mike Defensor ba yon? Basta yung pong kasama ni Marcoleta na nagbigay ng fake dun kay sino yung lintek na sinungaling na si Gutesa, ano po? Tingnan nyo, pati yan, no, binabanatan si President Bongbong Marcos. Pinagre-resign nila, no? Pinagre-resign nila. At, alam nyo po, yung mga nakaraang rally, hinati-hati nila ang DDS. Mga nagtanggap sila na hindi magkakasama. Pero ang katotohanan, iisa lang sila ng layunin. At yung sinasabi po na magkakaroon ng military junta, wala pong nakakasiguro kung sinong iuupo diyan sa kanilang itatayong military junta na hahawak ng ating gobyerno. Wala pong nakakaalam kung sino, no? Hindi po dapat paniwalaan. Unang-una, inalagaan ni Duterte yung mga retired general na yan. Pangalawa, mga sangkot ang karamihan dyan sa patayan ni Duterte. Mga kapatid, hindi nyo lang po, siguro walang ganong nakapansin ng mga pinopost ko dyan, ano? Yung mga sinasabi ko, walang ganong nakakapansin. Pero yung pong statement ni Kuya Percy at yung aking sinasabi ay halos parehas. Iisa lang.
pati nagpapatay kay Kuya Percy Lapid. No? Mga kapatid, yan lintik ng mga retired general na yan. Mga kampon ni Duterte yan. Nagkukunwari lang yan. Kinukuha nila ang ibang sibilyan, ang ibang mamamayan para sumama sa kanila. Binibrainwash nila na si Marcos ay masama, na si Marcos ay pababain, na si Marcos ay tanggalin. Hindi po dapat magtiwala sa ganyan. Mga kapatid, huwag kayong magtitiwala. Iba na ang nakaupo ngayon na pwede pa nating pagkatiwalaan kesa doon sa iuupo nila na hindi natin kilala. Mga kapatid, hindi ako agree doon sa mga nagpapababa kay President Bongbong Marcos. Magalit na akong magalit sa akin. Hindi ako agree na si President Bongbong Marcos sa ngayon ay inyong patalsikin sapagkat wala akong tiwala na ang iuupo ay mapapagkatiwalaan at hindi alagad ni Duterte. Sindikato ang mga Duterte. Kaya yung mga hudas na yan na gustong mawala si President Bongbong Marcos, yan ay kakampi ng mga kampon ni Duterte. Kaya wag po tayo magtitiwala mga kapatid. Wag po kayong sasama sa kanilang mga panawagan na si President Bongbong Marcos ay patalsikin. May tamang panahon para tanungin si President Bongbong Marcos kung totoo ang mga binibintang sa kanya. Pero sa pagkakataon na siya'y tatanggalin sa upuan, hindi po dapat tayong pumayag sapagkat kilala natin siya. Kilala na natin siya kumpara sa iuupo nila na hindi natin kilala. Kaya huwag kayong papayag mga kapatid. Ipaglalaban natin ngayon sa pagkakataong ito. Ipaglaban natin si President Bongbong Marcos na huwag mawawala sa kanyang administrasyon sapagkat hindi natin alam kung sino ang mga hudas na uupo dyan sa gobyerno pag siya ay umalis. Kaya mga kapatid, wala na tayong dapat pagkatiwalaan. Hindi na tayo dapat magtitiwala. Yes, si Mike Defensor, yan ay nang mamind condition yan. Ito nga sandali lang po. At ako'y may i-check. Kaya wag po kayo maniniwala. Putangin na mga yan. Hayop talaga, no? Kasi po, eto po tandaan nyo. Gusto nila mawala si President Bongbong Marcos para Sara Duterte ay maupo. Para lahat na magnanakaw, absuelto. Wala tayong mahahabol na. Wala na tayong mababawi. Bagkos tayo'y kakawawain pa. At lalong kakawawain ang ating bansa. Kakawawain ang ating mga kapwa Pilipino na hindi lumalaban. Mga kapatid, para sa lahat ang labang ito. Kaya wag po tayong papayag, mga kapatid. Talagang nakakagalit po nakakagalit, no? Wag po kayo mag-alala sa akin. Hindi ako high blood. Hindi ako high blood. Hindi rin po ako, wala rin po ako sakit sa puso, no? Ako po sadyang hindi kumain ng hapunan mamaya na pagkatapos para po maibuga ko lahat yung aking galit, no? Ayan. The International Criminal Court Appeals Chamber denied Rodrigo Duterte upholding an earlier decision that his detention is necessary because he poses a flight risk. Oo nga naman, no? So, eto, wait lang po Marami po tayo ditong, alam niyo po, punong-puno ang aking messenger ng eto. Dami raw umiyak na DDS, no? Duterte, talo na naman sa MR sa interim release. 10 lang DDS pumunta sa prayer rally sa Dahig. Bilang na bilang ng mga kababayan natin. Ayan, no? Ayan, kagaya nitong si Kapitan Bukol. Rest in peace, Kapitan Bukol. Kung sino man ang nagpapatay sa'yo, walang kinalaman dyan ang presidente. Kasi ang sabi dito, para daw gamitin sa laban kay PBBM. Putangina, 2 milyon nga agad ang no? Samantalang ang makakapaghanap kay Cassandra Ong 1 million lang ang offer. Eto, kapitan lang yung pinatay 2 million. Wow, ang yaman. Halatang halata sila, no? Eto nga ang sabi, no?
ano daw, para gamitin kay laban kay PBBM ang sinadyang ipapatay ng mga Duterte para gamitin laban kay PBBM. O kita nyo, mga kahayupan, ano? Anong kinamalayan dyan ng presidente? Anong kinamalayan ng presidente dyan? Mga putang na kayo, wala kayong magawa sa buhay nyo. No? Ayan, nagsoli na si Henry Alcantara ng 1 million. Ano ito? Okay. 110 million cash. Nagsoli na si Henry Alcantara. Pero ito, alam nyo mga kapatid, ito ay lang to. Takaw, Diyos ko. Mga lang ito, barya-barya lang ito sa ninakaw ng mga senador, no? Ayan, Robin Padilla posibleng makulong ng 6 na taon dahil sa pag-wiretap kay Yusek Castro, kausap daw bayaran troll. Ayan, no? May immunity siya. Ayan, no? Yari ka, Robin Padilla. Nako, no? Mga hayop na ito. Tanginang mga to. Ayaw patahimikin ng bansa. Alam nyo mga kapatid, kung rindido kayo sa nangyayari sa bansa, mas rendido na rin ako Pero hindi ko magawang umatras sa laban. Kasi nagpapasalamat ako sa Diyos, nagpapasalamat ako sa ICC. Nagbunga ang kasisigaw ni Aling Marie na si Duterte na mamamatay tao ay dapat nang kunin ng ICC. Hindi lang ako, lahat tayo na nagdasal para bigyan ng katarungan ang mga kababayan nating pinagpapatay o ipinapatay ng walang hiyang berdugo na yan. Nagbunga na po. Salamat sa Diyos, salamat sa ICC. Ayan, no? Ito naman ang sunod nating isisigaw, tong mga hudas ng mga anak ni Duterte at mga magnanakaw ng pondo ng bayan. Ayan. Ito, no? Wala nga namang pagsisisi, no? Kung itong si Rodrigo Duterte ba naman ito, yung perang nilulustay niya ngayon sana ipinabigay niya na lang doon sa mga biktima ng pinapatay niya, no? Mababawas-bawasan pa yung kanyang kasalanan. Ayan. Ito, Kitty Duterte, an incoming Davao City Councilor. Ang kakapal ng mga mukha, ang mga taga Davao. Matauhan na kayo. Nilalamon na kayo ng buhay ng mga Duterte. Diyos ko, no, ano ba ang ginagawa sa inyo ng mga yan at hindi kayo makabitiw-bitiw? Tinatakot ba kayo? Papatayin ba kayo? Putang ina mga yan. Mga hudas talaga yan, no? Ayan. Yan, ito yung ipapalit na successor ng mga Duterte. Malakas sa Tabogo at Masa, Barangayan, dahil mostly mga engot ang bobotante sa mga provinces. O nga naman, kakaawa talaga. Dapat may matapang na pumunta ng Davao at sumigaw dun para malaman natin kung kung talagang hindi tinututukan tong mga taga Davao para lang sila iupo, no? Palagay ko tinututukan to Patay lang ng patay no? Kita nyo, yung kapitan DDS daw yun, pero ipinapatay, para gamitin kay Diyos ko, hindi sila kinikilabutan. Ayan, pati si Kiko Barsaga na na biktima na nila, kakaawa. Nakaw, tunay naman, nakakaawa talaga. O kung ano-ano na naisipan ng bata, Diyos ko, itinulad na kay Rizal, itinulad na kay Senator Ninoy. Ay, Diyos ko po. Ayan, Gloria Arroyo balak magkudita sa House Speakership post para simulan impeachment ni Marcos. Kaya nga nananahimik yan si Gloria Arroyo Hindi nakikisaw-saw sa mga kaguluhan kasi meron niyang niluluto. At malamang na niluluto niyan yung magtayo ng kudeta para mapatalsik si PBBM. Handa kayo! Kayong mga kongresistang matitino, nakaw! Bantayan nyo ang Kongreso at baka
baka kayo ay mamanipula ni Gloria Arroyo, no? Na puro nakawan din nung kanyang administrasyon, kaya nga siya ay naipakulong din. Ha? Aha, palibasa, nananahimik si Pandak, ay talagang gumagalaw yan. Utos lang ng utos yan, no? Wala yang wala rin yang ginawa kundi magmanipula ng kanilang mga ayaw na kasama sa gobyerno. At dahil hindi nasunod ang kanyang mga gusto, sila ni Sara Duterte, nanay-nanayan niya ni Sara Duterte. Kaya ganyang kalakas ang loob ni Sara Duterte kasi may isa pang Pandak na laging naka-neck brace ang naggagawa ng mga kahayupan sa mga susunod pang laban. Kaya Mr. President, maging listo ka. Napapaligiran ka ng sindikato. Sindikato ng magnanakaw, sindikato ng mga tagagawa ng kung ano-anong kudeta, sindikato ng mga mamamatay tao, sindikato ng drugs. Mag-ingat ka. Ingatan mo sarili mo kung pwede. Huwag ka nang maglalabas. At gumamit ka na lang ng matatapang mo dyang mga tagasunod na sa tama naman sumusunod. Sige lang, huwag ka nang maglalabas muna ng Malacanang, diyan ka lang. Dahil mainit na mainit ngayon ang laban. Sasabayan nila sigurado ang rally ngayong at 30, no? Sasabayan nila ngayon ang rally ng at 30 at palalabasin nila na ang taong bayan ang gagawa ng kahayupan. Oh, yung mga malalaking grupo dyan, magmasid kayo sa paligid. Mga kabataan, hindi yung sigaw lang kayo ng sigaw. Maging listo kayo. Pakaingatan ninyo ang bawat salitang binibitiwan nyo kapag sumisigaw kayo. Sapagkat nandyan, nakapaligid sa ating rally ang mga berdehan na inutusan ng anak ng berdugo, mga bayaran para guluhin at ibintang sa ating mga kabataan na mga agresibo sa laban, pati na sa malaking grupo. Mga kapatid, ako'y nag-a-advise lang, pakatandaan nyo, huwag kayong papayag na tayo ay masalisihan ng mga hudas na mga Dutertards. Yan ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid, no? At, nako, yan na nga ba, ha? Alam nyo ba, bago yung galawan ni Sara Duterte, wala namang kamuang-muang yan, tangang yan ha? Yung bobong yan, wala yang alam sa ganyan Ang utak niyan, si Gloria Arroyo. No, tandaan nyo yan, si Gloria Arroyo ang utak ng kahayupang ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Dahil wala yung ama, kaya yung mad, Marcos Arroyo Duterte. Ang Marcos, si Amy. Ayan, hindi si BBM yan, tandaan nyo yan. Si Marcos Amy, ginamit niyang Marcos. Kaya ngayon, nagkaroon ng MAD, no? Marcos Arroyo Duterte. Yan, sila yan ang magkakatandem sa katarantaduhan. Dahil wala na matandang Duterte, ang Sara Duterte naman. No, mga kapatid? Kaya huwag kayong paloloko sa mga hype na yan. Ikaw pa, may Pearl Armero. Bobo ka din. Isa ka pa, Gusto mo ring mawala ka sa yan, okay. Isa ka pa, Emras yet. Okay, ayan, Okay. Magpakatanga ka, sige. Di ba? Mga hudas kayo, sausaw kayo ng sausaw dito sa aming habang nagla-live ako, mga putang na nyo, mga papansin kayo sa akin, Sige, itong may Pearl Amro na to, ikaw sige. Yan, mga kapatid, binibigyan ko na ng leksyon yung mga putang inang yan, sausaw na yan,
Wag mo ako alalahanin, Maylin. Kahit di ako uminom ng tubig, masarap uminom ng tubig, masarap kumain, kasi pinagpapawisan na ako mamaya after natin. Okay, eto pa mga kapatid, no? Iniisa-isa ko lahat ng nagtatarantado sa ating presidente, no? Ako, wala akong ganansya dito sa pagkampi ko sa ating presidente. Hindi ako nila vlogger. Wala akong bayad sa aking pagbablog. Sinasabi ko na sa inyong katotohanan. Hindi ako bayarang vlogger. Ako, talaga nakikipaglaban ako sa tama. Para ito sa ating bansa, para sa ating mga mamamayan, para sa ating kapakanan. At dahil kilala ko ang Marcos, bata pa ako, kilala ko ng Marcos, no? Hindi naman talagang Marcos ang masama nung nakaraan. Siya ay na-impluensyahan lang dahil siya ay nagmahal. Pero, ngayon nakikita ko kay BBM ang ugali ng kanyang ama. Ako'y naniniwala, no? Kaya ako, nandito. Kahit ako'y wala talaga ako ditong kinikita, mga kapatid. Wala akong kinikita. Swerte na po na ako ay makasahod sa loob ng 2 buwan ng $100 galing sa Facebook, sa pagtsatsaga ko, no? Sa pagtsatsaga ko, sa pakikipaglaban ko. Biyaya na rin siguro ng Diyos yan sa akin, na para hindi ako magkasala, na kailangan ko lang ba lumaban para sa pera? Kailangan ko bang sumigaw para sa pera? Hindi, mga kapatid. Yung ating mga supporters dyan, yung ating mga followers dyan, kahit papano nalalapitan ko sila pag ako ay gipit na gipit. Talagang nanghihingi ako ng tulong, no? Ayoko nang isa-isahin sila. Pero, sa totoo lang, wala akong kinikita sa mga politiko na isinisigaw ko, no? At eto po ang masasabi ko. Mula nung ako'y lumaban kay Duterte, wala pa si Duterte. 2012 pa lang may tindahan na ako. Kaya yung mga putang inang yan, mga DDS na yan, na sinasabi na ako daw ay namumuhunan sa tindahan ko galing sa bayad sa akin ng mga politiko. Ang ina nyo, kapal ng mukha nyo, anong palagay nyo sa akin? Walang diskarte? Anong palagay nyo sa akin? Walang pamilya na bubuhay? Anong palagay nyo sa akin? Walang anak na magbibigay? Walang asawang nagbibigay? Gago kayo! Kahit naglolo ko asawa ko, inubliga ko siya na ibigay ang karapatan naming mag-ina. Kaya kayo, mga tanga kayong, mga didishit kayo, mga bobo na kayo, mga tanga pa kayo, wag na kayong magsisigaw na ako'y bayaran. Dahil mga ngalay lang ang bunganga nyo, magkaasala lang kayo sa Diyos. Andito Panginoon, kasama ko. Alam niya ang takbo ng utak ko. Alam niya ang nararamdaman ko para sa bansa ko. Mga tanga kayo. Kung wala kayong pagmamahal sa bayan, ako meron. Dahil marami pa akong apo na lalaki sa Pilipinas. No? Mga hudas kayo. Ayan. Ayan, yan na nga, balak magkudita sa House Speakership post para simulan impeachment ni Marcos, si Gloria M. Arroyo. Ayan. Gloria Macapagal Arroyo, balak magkudita sa House Speakership post para simulan impeachment ni Marcos. Ay, impeach si Marcos? Gago kayo. Ngayon January, ngayong February, ipa-file na uli namin ang impeachment case ni Sara Duterte para matanta na yan ang hype na yan. Ay, siya nga pala, mga taga-ICI, no? Kami po ay nagsasabi sa inyo ng tapat. Paimbestigahan nyo na rin si Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Bongo. Ipatawag nyo na po yan at gusto na namin makita ang kanilang mga reaksyon sa mga katanungan, sa mga investigasyon, hinggil sa kanilang mga ninakaw sa pondo ng bayan. Yan po yung aming isa sa isisigaw diyan sa 30, no? Kami po ay anong-ano na dyan sa Kayo ba'y may tiwala kay Isko Moreno, mga kapatid? No, Ayan. Binibuild up si Isko bilang presidential candidate.
Sabi ni PBBM kay Isko, ilagay kita sa housing. Wow, Isa ka pa, Isko Moreno, didishit ka rin. Akala mo, nakalimutan ko na yung mga pinagagawa mo nung tumakbo kang presidente. Hindi, Ayan. Ano kaya nangyari sa pagharap ni Sandro sa ICI, no? Hindi ko pa po ito nasusubaybayan. Wala pang resulta Si Barsaga, kaawa naman tong bata na to, sinira ng kanyang career sa pagsama sa mga Duterte. Yun nga ba sinasabi natin? Kitty! Pumunta ka na lang sa ilalim ng tubig ng tubig sa loob ng garapon at doon ka magkalat ng iyong pagiging lamok. Kiti-kiti. Duterte, an incoming Davao City Councilor. Wow! Ayaw nyo talaga bitiwan ang politika, no? Bakit? Dahil yumaman kayo sa politika? Okay. Ito pa, no? Si Bato de la Rosa, hindi na umattend, no? Kinuha-kuha yung committee. Pagkatapos, hindi niya pala magagampanan. Ano bang alam nga dyan ni Bato de la Rosa? Diba? Usbaw naman yan. Ayan. Ayan, korte, balak bigyan ng travel authority si Jinggoy sa mga araw, posible lumabas arrest warrant niya. Ayan, nakaw. Si Jinggoy, bibigyan daw ng travel authority, ng korte. At bakit? Patatakasin nyo? Wala na talaga tayong pagkakatiwalaan ngayon dito sa Pilipinas. Si President Bongbong Marcos na lang muna ang pagkatiwalaan natin, no? Alam nyo, isang salita lang naman ng presidente, susunod lahat yung mga yan Kaya lang, hindi nga ginagawa ni President Bongbong Marcos dahil siguro, binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na magamit nila ang kanilang mga tungkulin. Maipakita nila sa taong bayan na sila ay gumagawa ng tama. Yun siguro ang ginagawa ni Mr. President, kung kaya't hindi siya kumukumpas, hindi siya nagbibigay ng kumpas para gawin ang gusto niya, no? Alam nyo, naiintindihan ko si Mr. President Alam nyo kaya hindi siya gumagalaw. Kasi alam niya na may mga nakatalaga dyan sa mga gawain na yan sa korte, sa mga ahensya, kung saan-saang ahensya, di ba? DOJ, sa DILG, sa Ombudsman, sa NBI, sa military, sa AFP, sa PNP. May mga nakatalaga kasi dyan. Kaya hindi siya nag-uutos basta. Kasi siguro, gusto ni Mr. President, makita niya kung sino ang tapat at hindi sa kanya. Makita ni Mr. President kung sino ang taliwas sa kanyang kagustuhan na maging maayos ang pamamalakad. Ngayon, pag nakita niya yon, di isa-isa niya na yung tatanggalin. Diba? Ngayon, pagdating sa korte, minamasdan din siguro ito ni Presidente Bongbong Marcos dahil sila mismo ay nasa kataas-taasan Nasa korte na silang tagahatol na sa mga kriminal eto ngayon. At saka, iwas impeachment din naman niyang ginagawa niya. Kasi, pag kinontra niya yung mga hudas na yan, malamang na magkaisa yung mga yan at gawin na magkaroon ng impeachment case para sa kanya. Kaya, mahirap ang sitwasyon ng ating presidente ngayon. Kaya mga kapatid, alalay, suporta ang kailangan, taong bayan ang kailangan. Walang magagawa ang kahit sino dyan. No? Basta't ang taong bayan ang kumilos, ang taong bayan ang sumuporta sa tama, wala silang magagawa. Magkakagulo na, pero hindi nila mapapasunod sa mali ang taong bayan na naniniwala na meron pang tama at meron pang magiging maayos na magaganap sa bansa. Kaya mga kapatid, yan ang iisip ko kay President Bongbong Marcos. Binibigay niya ang karapatan sa mga taong may hawak ng mga katungkulan nila na gawin
saan tama. At kapag may mali, saka siya kumikilos. Yan po ang aking napapansin dyan, no? So, ayan mga kapatid, ha? At, tama, tanggalin yan si Garcia sa Comelec. Oh, talagang yan ang buwisit. Buwisit talaga yan. Mabigat dugo ko dyan eh. Mulat sa pool, mabigat ang dugo ko dyan. Ha? Bakit yung mga abogado natin, mga nag-aral kayo ng pagka-abogado, mga putangin na kayo, ginagamit nyo sa katarantaduan. Bitayo nyo gumaya sa mga abogadong matitino na ipinaglalaban ng tama. Ha? Mariosep kayo? Pera-pera? Hindi nyo ba kaya magpayaman sa sarili nyong profesyon? Hindi nyo ba kayang magpayaman ng galing sa malinis na paraan? Mga nakatapos kayo, tapos mababansagan kayong mga magnanakaw? Ikinatutuwa ba yan ang inyong pamilya? Abay, mabuti pa yung anak ni Saldico. Ikinahihiyan niya raw yung tatay niya. Ah? Imagine niyo mga kapatid, yung mga anak na magnanakaw, ha? For example, ito, lamesa. Sa isang exclusive school. Kakain dito yung mga anak ng magnanakaw. Wow! Tropa. Wow! Lahat ng masarap na kahain. Habang ang katabi nila na estudyante ang kinakain. Bahagya na sila ay mabusog dahil tinitipid nila ang kanilang baon. Gamit ang pamasahe, gamit ang pangkain. Wala nang pangmerienda. Pero itong mga putang inang anak ng magnanakaw, wow! Imagine niyo, hindi ba nag-iinit ang dugo nyo? Hindi nyo ba isusumpa na ipaglalaban nyo na ang mga anak natin na tayo ang naghirap sa perang yan ay kawawa habang nagpapasarap ang anak ng mayayaman? Alam nyo, hanggang sa pagtulog ko, ini-imagine ko yan eh. Bakit? May mga apo ako. May mga anak pa ako. No? May nag-aaral pa ako. Imagine niyo, ang mayayaman, putang ina di kotse, gaganda ng kotse, ang inapaldo-paldo ang laman ng bulsa. Samantalang yung anak ko, 300 pesos hanggang 500 pesos lang ang baon, kasama ng pamasahe. No? Hanggang alas 9 ng gabi, nag-aaral. No? Hindi na halos makakain. Putang ina. Ang nanay niya nakikipaglaban dahil sa mga magnanakaw na to. Masakit, di ba? Masakit, mga kapatid. Kaya ganito ako kagalit. Ganito ako kagalit na kung pwede lang hilingin na bago parusahan, bago ipasok sa kulong ang maputang inang yan, may tigigisa man lang tayong suntok sa mga pagmumukha nila. Di ba? Ah? Yung bang masuntok man lang ng isa? Pakiramdam mo, bawi ka na. Sa katakot-takot at pawis. Pawis. Pagod. Para lang mag-akyat ka ng pera sa gobyernong ito. Pagkatapos ninanakaw lang. Ha? Tangina. May namimigay nga. May mga nagbibigay nga ng cash. Assistant ko, no? Pero putang ina. Pinipili pa. Pipila ka, pipiliin pa. Manong ibigay na lang ng kusa. Manong magbahay-bahay na lang at ibigay na lang ng kusa. Lalo na sa mga senior citizen. Ha? Katakot-takot? Ha? Grabe. Alam niyo, ang dami kong gusto isigaw eh. Ang dami kong gusto isigaw. Punong-puno na yung utak ko ng gusto ko isigaw. Ha? Tangina. Hindi man sila makapagkusa na mamigay. Hindi man sila makapagkusa na puntahan sa bahay-bahay ang lahat na matatanda para doon na lang ibigay ng personal ang mga gusto. Hindi yung pababiyahiin pa. Magbabiyahe pa. Na tila nagpapalimos. Pipila pa. Putang ina, pera natin yun. Ha? Diba? Yung mga nanay nyo, magpapaalam. Teka lang. Pupunta ako sa munisipyo, namimigay daw doon ng cash assistant.
Eh bakit kayo pupunta? Eh kung aksidente kayo, magkano raw ibibigay sa inyo? Tigwa 1,000 daw. 1,000, pipila ka, babiyahe ka, magkano na lang maiuwi mo? Eh kung nabundol ka pa. Eh kung nagtaob pa yung sinasakyan mong jeep. Diyos ko! Mga kapatid, anong katangahan ang ginagawang ito sa atin ng mga taga-gobyernong ito? Pagkatapos sa mga magnanakaw, wow, sitting pretty! Mga napatunayan na may mga ebidensya na may mga nagpapatunay na may mga nagsisigaw na kung sino yung mga magnanakaw na yan. Ayaw padamputin. Ay, ano ba naman yan, lintek na mga hearing-hearing, hindi na natapos-tapos yan. Nakakatakas na ang karamihan sa mga magnanakaw. Paano pa hahabulin? Hindi nila nirespeto ang batas. Hindi nila nirespeto ang presidente. Hindi nila nirespeto ang mga investigador. Wala! Puti na. Kaya ang taong bayan umaalma na. Hanggang katapusan na lang ang ibinibigay na palugit sa mga magnanakaw na yan. Hindi pa rin natin alam, mga kapatid, kung ano magaganap sa 30. Hindi pa natin alam ang magaganap sa 30. Kaya tayo po, kayo mga kapatid, yung mga hindi po makakasama, mag-abang po kayo. Listo kayo. Talasan nyo ang mata nyo sa panunood sa inyong mga screen. Baka meron ng maghahagis dyan ng kung ano-ano, ay inyo agad na maisigaw. Kahit sa komento lang. Mga kapatid, abangan nyo po. Mag-i-speech po ako doon. No? Magsasalita ako. Hindi man po sa luneta. May sarili po kaming programa. At maririnig nyo ang aking pananalita. At talagang dyan, hindi ko po alam kung ano pa ang aking isisigaw. Napakarami kong dinadala sa dibdib ko na galit sa mga taga-gobyernong magnanakaw. Bakit? Alam niyo mga kapatid, yung ibang ahensya, no? Pag mayroon kang mga loan, mayroon kang mga babayaran, ang inapupukpukin ka ng paniningil, tatakutin ka pa, ha? Babantaan ka pa. Putang ina yung magnanakaw. Ayan, nandyan. But hindi yun ang pukpukin nila. No? Yung mga kawawang tao na dinaanan ng bagyo, ng lindol, sisingilin pa rin. Tatakutin pa. Di ba mga kapatid? Gaya ng pag-ibig, gaya niyang mga online loans, gaya niyang mga lintik na mga kung ano-ano pa dyan. Ha? Binaha, nilindol, binagyo, nagkalunod na, nagkamatay na, tatakutin pa. Samantala yung mga magnanakaw dito, mga putang inaayaw nila sugurin. Yan po, mga kapatid, ang talagang wala talagang mga pakundangan sa ating mga kababayan. Ay, kung mahina-hinakat, hindi ka papalag, hindi ka lalaban, nakaw! Tatakutin ka hanggang mamatay ka. No? Hanggang ma-stress ka. Ha? Ganyan po sila. Diyan sa mga ahensya. Tangin ang mga yan. Hindi na naawa sa taong bayan. Pinapasweldo sa kanila. Pera natin. Pagkatapos kung singilin nila taong bayan, halos patayin nila sa sindak. Hayop talaga. Ha? Yan po mga kapatid. No? Basta po, inisa-isa ko na yung mga hudas dyan sa ating gustong magpatalsik sa ating presidente. No? Ito si Saldi ko, dinawit na pati si First Lady Lisa.
ano daw, sabi ni Saldi, si Saldi ko, dinawit si F.L. Liza at kapatid niyang si Martin sa bilyon-bilyong onion smuggling anomaly. Oy, naku Diyos ko. Ay, di ba nauso yung pagmamahal ng sibuyas noon kay Duterte? Sibuyas, kamatis, sili. Oh, ultimo sili. Naalala nyo yun, mga kapatid, ng panahon ng COVID? Naalala nyo yun? Na pati pamamalengke natin, may araw. Tangin ng mga yan, demonyo yan. Alam nyo, dami kong vlog noon ha. Laban dyan. Tapos ngayon, bibintang nila ngayon dahil galit na galit sila sa mga Marcos. Ito, Saldi ko, putang nanto, pag umuwi ito, pukpukin natin to eh. Tarantado to eh. Pukpukin natin ang sigaw. Ay, matindi ang sinungalingan nito. Talagang minamaniobra nila si Marcos para mapatalsik, di ba? Para maiupos Sara Duterte para siya makauwi. Lahat yan absuelto. Nakaw. Pati ang ICC, mamanipulahin nila yan pag si Sara Duterte ang nakaupo. Nakaw, lahat ng Pilipino, utusan yan na puntahan ang ICC doon at guluhin. Ay, naku po. Alam nyo ba? Ha? Ito, Saldi ko, sarap na itong palukpukan sa kasinungalingan eh, ha? Talagang, ano to eh, ayaw humarap, sinungaling. Paano hindi mo masasabi sinungaling? Ipagpalagay ng may totoo sa sinabi niya, siguro, sa 10 niya sinabi, isa ang totoo, siya mang kasinungalingan. Bakit ayaw niya humarap kung totoo, di ba? Yun po yung ating masasabi niya kay Saldi ko. Busit talaga yan. Oh. Ito nga sabi ng ating kapatid. Hanggat nandyan si Garcia, dahil Duterte at Marcos yan, sa Mindanao sigurado ang Duterte dyan. Sa suporta ng tao, talo sila, pero sa makinarya at pera, meron sila, dahil ang dayaan ay nasa LGU sa mga barangay. Bubuhusan na nila ng pera yan at mga pulis, buong Pinas at suporta pa ng China. Grabe yan mga barangay, nakita ko mga galawan yan, tingnan mo si Bongo, nakuha niya gustong number 1 kahit sinusuka ng taong bayan. Oo nga, totoo yan. Pero mga lokal opisyal at mga mangbabatas at Gloria, simpleng susuporta at mga may kaso bubuhusan nila yan ng pera, etc. Kahit gumasto sila ng 100 bilyon. Kaya yan, bibigyan o susuhulan pa mga PNP at sundalo at mga kamera at magbabaliktaran yan. Kaya gawin lahat ng admin. Within the 2026, ma-impeach agad yan si Sara o isunod sa ICC at lalo na't si Bongo at Bato. Kaya si Bato at Roque, hinihintay nila mapwesto agad si Sara. Kaya kampante si Sara dahil may mga koneksyon lahat ng mga inappoint ng mga Duterte at GMA at mga tuta sa LGU at mapalitan mga lokal, mga mayor at barangay para sigurado. Yan mga kapatid, yan ang plano talaga ng mga Duterte. Totoo yan. Hawakan nilang magsimula sa barangay. Ha? Ang barangay, pati mga kabataang barangay, no? Ang mga LGUs, lahat yan. Kaya tingnan nyo, nakakapagtaka lang, binigyan ng pondo yung putang inang si Sara Duterte eh. Binigyan pa rin nila, no? Ng budget ngayon 2026, bibigyan pa rin. Pero Joseph, mga kapatid, yan naman ang maling-mali talaga. Dapat demonyita na yan sa gobyerno, hindi na dapat yung pinapansin. Pagmukhain na dapat hangin yan, na hindi na nila nakikita. Hindi naman nagtatrabaho eh. Bakit siswelduhan? Bakit bibigyan pa ng budget? Pera natin yon, may karapatan tayong magpigil. May karapatan tayong magsalita na wag nang bigyan, di ba? Kaso hindi eh. Ha? Oh, totoo yan. Pag pumunta ng Japan niya si Jinggoy, di na yan babalik. Mag-iiba na rin ang mukha yan. Baka magpa-plastic surgery na yung mga yan. Pati pangalan papalitan na. Tapos tatakbo na naman dito sa Pilipinas yan. No? Ganyan po. Oh, gaya ng mga kasundaluhan noon nung mag-martial law, ang dami raw doon na mga kasundaluhan na hindi na nakabalik ng Pilipinas, nag-iba na ng pangalan. No? Nagbago na ng pangalan, nagbago na ng mga itsura. Hindi na makauwi ng Pilipinas eh. Kasi nga may mga kaso dito eh. Yung mga kasangkot sa martial law, hindi na nakauwi ng Pilipinas.
na malagi na sa ibang bansa. Chap na lang sila, palipat-lipat, no? Palipat-lipat na lang sila ng lugar. Kaya, hindi na sila makauwi dito. Ganyan din ang gagawin ng mga hudas na yan. Pag yan si Jinggoy Estrada. Huwag niyong bigyan si Jinggoy Estrada ng authority para makalabas ng bansa. Hindi na yung babalik. Tatawanan lang kayo niyan. No? Diyos ko. Anong gagawin nyo sa taong bayan? Gagalitin nyo ng husto? Pag pinatakas nyo yung mga magnanakaw na yan? Mahiya naman kayo sa amin. No? Hayop kayo. Wala na kayong ginawa kundi lukohin ng taong bayan. Niloloko nila tayo, mga kapatid. Mga hudas na yan. Tatakas yan, magsisitakas yan. No? Magsisitakas yung mga yan. Sigurado yan. So, yan po, ano? Tumatawag sa akin. Ay, nako, Mariosep. Ang daming katarantaduhan nila, no? Grabe. Grabe itong nangyayari na to. Ang dami. Naku, pag yan si Sara Duterte talaga umupo, lahat ng magnanakaw, makakalaya talaga. Makakalaya talaga. Kaya mga kapatid, anuhan natin, suportahan natin yung isinusulong na batas, no? Ng anti-dynasty, mga kapatid, para wala ng trapo, wala ng pami-pamilyang tatakbo sa gobyerno. Kasi pag pami-pamilya, sabuatan niyang mga yan. No? Kanya-kanya yan ng strategy, paano magnakaw. Sa isang nakawan lang, kung 3 sila dyan na pamilya, 3 agad ang halaga ng nanakaw nila kumpara sa isang magnanakaw. Kaya, mga kapatid, huwag tayong papayag na hindi maisulong yan. Na-approve na yung anti-pogo, no? Na-approve na. At kasama dyan ang aming kongresista, no? Ang aming representative na 6th District ng Cavite, ang aming si Congressman Oni Ferrer. Isa yan sa nagsulong yan. Kaya tagumpay na tayo. Wala nang pwedeng magtatag ng pogo. Lalo na dito sa amin, sa General Trias. Ngayon, ito namang anti-dynasty. No? Huwag natin papayagan na merong pang makatakbo sa mga susunod na eleksyon ng mga magkakamag-anak. No? Yes, pagsisitakas na lahat yan. Mga magnanakaw na yan. Pag yan naumpisahan ni Estrada, nako, gagayahin na yan ng iba. Sabuatan na yan. Nako, magkakamali naman kayo sa taong bayan. Kagulo na yan. Tandaan nyo yan. Labo-labo na yan. Pag si Estrada, nakawala. No? Kaya gusto namin, ngayon, bago mag-30, mapusasa na yung mga hudas na yan. Si Estrada, si Villanueva, si Escudero, no? Sino pa yan? Si Bongo, no? Yan ang mga purong Dutertards yan Yan dapat talaga makita na natin ngayon at bago mag-30, hanggang bukas na lang. Hanggang bukas na lang kayo. Tandaan nyo yan. Hindi nyo alam ang takbo ng utak ng taong bayan. Kayong mga hinayupa, kayong magnanakaw kayo dyan. Yan po, Nako, kasama yung mga bilyar, kasama yan. Nako, numero 1 nga yan Mag-intay-intay lang kayo, intay-intayin nyo lang. Kasama yan, hindi pwedeng makawala yung mga bilyar na yan. Sige mga kapatid, sa susunod uli nating live, abangan nyo po ang pagla-live natin sa 30, no? Pilitin ko rin pong makapag-live ulit bukas at bago matapos ang 29, no? 28, 29, 30. Sige po, bukas po. Yun pong mga gusto sumama, punta na po kayo doon sa, kami po kasi ay magkikita-kita ng mga grupo. So, sa Luneta na po kayo dumiretso at tutulak tayo papuntang EDSA pagkatapos, no?
So, yan po mga kapatid. Magdala po kayo ng jacket, tubig, alcohol, at pangkain, no? Kasi hindi ko po alam kung makikita nyo ako, kung makikita ko kayo. Sa dami po ng tao. Nga pala, ano, ang sarado pong daan buka sa 30 ito. Hindi ko yata po na i-post. Ito. Road closure, November 30, 2025 of 12:01 a.m. Ayan. Mula po sa alas 12 ng madaling araw. Both lane of Bonifacio Drive from Anda Circle to P. Burgos Street, Avenue. Ayan. P. Burgos Avenue po. Rojas Boulevard, southbound from Katigbak Drive to Quirino Avenue. Ayan. Rojas Boulevard, northbound from Quirino Avenue to P. Burgos Avenue. Katigbak Drive and South Drive, Independence Road, east and westbound lane of Calao Avenue from Taft Avenue to Rojas Boulevard. East and westbound lane of P. Burgos Avenue from Taft Avenue to Rojas Boulevard. Maria Orosa Street from UN Avenue to P. Burgos. Stretch of Finance Road from Taft Avenue to P. Burgos Avenue. Round Table Palacio Street and General Luna Street. Mabini Street from Calao Avenue to UN Avenue. Yan po, sarado po yung mga daan na yan. Kaya po, ipopost ko po ito dyan sa ating Aling Marie page para po maano ninyo. Ayan, dapat naman hindi mag-resign si PBBM kasi sinong papalit sa kanya? Yung luka-luka? Something is wrong with her VP Duterte. Sabi ni Sir Montulfo. Ayan, ulitin ko. Dapat naman hindi mag-resign si PBBM kasi sinong papalit sa kanya? Yung luka-luka? Something is wrong with her. Sabing ganon. Sabi ni Sir Montulfo. Ayan. Uso na ngayon ng uso na ngayon ng baliktaran. Okay. Pero tayo hindi naman tayo bumabaliktad. Yung pa rin tayo. Hindi kasi tayo panatiko at hindi tayo nag-iidolo. So, tayo po, kung sinong gumagawa ng tama, doon tayo. At kung sino na ang kilala nating nakaupo, yun na lang muna tayo. Kasi ang lahat naman po ay may katapusan. Lahat naman po ng termino ng mga umuupo ay natatapos. Yun nga lang, gaya ng mga senador na magnanakaw, hindi matapos-tapos. Pero ngayong at 30, tatapusin na natin. Okay, mga kapatid? Yan po, pakatandaan nyo po yan. Okay, ano? Aha. Ayan. Binabati ko si David Boncay Butalon, isang DDS. Ano, ang sabi niya, huwag kang mag-alala, Aling Marie, dahil hindi na ako babalik sa pagiging pro-Duterte. Ayan, Duterte, ang sabi niya. Never again to Duterte. Ayan, hindi na raw siya babalik pa. Never again na maging pro-Duterte siya. Ayan, salamat David. At salamat din kay June Alexis. Sabi niya, huwag padadala sa matamis na salita ng mga demonyong mga didishit. Yes, mga kapatid. Yan po ang ating mga i-encourage sa tama. Talagang sila ay ginagabayan, sapagkat sila ay naniniwala ng ating ipinaglalaban ay may kasaysayan. Ayan, it's going to be a disaster for this country if BBM resigns or is dethroned and Sara takes over. Ayun, nakaw. Totoo yan sinasabi ni Montulfo, no? Totoo naman po. At eto nga, ang sabi naman ni it was Jose Rizal's destiny to lose his life for our country. It was Ninoy Aquino's destiny to lose his life in order to bring down President Marcos Sr. And now, it is my destiny to give my life to remove the corrupt Marcos Jr. that steals from our citizens and destroys our nation. Representative Kiko Barsaga. Kiko,
Alam mo, Utoy, hindi yan ang tinatawag na destiny. Alam mo, dapat di ka namimili, no? Dapat hindi mo pinipili ang susuportahan mo at kakalabanin mo. Kung para ka sa bayan, dapat parehas. Ngayon, tingnan mo sa dalawang yan kung sino ang alam mo at kilala mo na gagawa o gumagawa ng mabuti. Huwag mo nang hanapin ang lahat ng kabutihan. Yung maging mamamatay tao na lang. Ikumpara mo ang Marcos sa Duterte. Ha? Noon nasira din si President Marcos, Ferdinand Marcos Sr. sa pagpapatay ng tao dahil ang gumagawa ng mga mamamatay tao noon ay mga galamay niya. Hindi siya nag-uutos. Bagkus kusang loob na ginagawa ng mga sipsip sa mga Marcos nung panahon na yun. At higit sa lahat, may isang nagmanipula mismo sa kanya na hindi iba sa kanya. Kaya ngayon, ganun din. Kung anong ginawa ng ina sa asawa, yun din ngayon ang ginagawa ng anak sa kapatid. Nagets niyo po ako? Hindi ba't si Amy Marcos? Hindi niya makuha ang posisyon kay BBM kaya sinisira niya. Noon, ang ginawa ng ina, pinapirma na agad ang ama. Nung malamang may malalang sakit, pinapirma na ang ama na siya makikipag-negotiate sa lahat ng bansa. Kaya nangyari, naiiwan na lang palagi ang matandang Marcos at laging nasa galaan ang asawa. Ngayon, si Amy Marcos, sinira ang kapatid. Hindi na nga lang mauusig pa yung matanda dahil matanda na yan. Kapatawaran na lang talagang may bibigay dyan. Kasi matanda na yan eh. Pero sa pinakita ni Amy, no, na pagtatarantada sa kapatid, minanan niya yan. Galit na galit sila sa mga Marcos. Mabait yung matandang Marcos. Sa totoo lang, nagmahal lang talaga yun ng lubos. Nagisunod-sunuran. At ngayon, ganyan din ang gusto ni Amy Marcos kay PBBM. Gawing sunod-sunuran sa kanya. Ang kapal ng mukha. Hindi niya inisip may taong bayan na masasagasaan sa kanyang mga ginagawa. No? Yan po mga kapatid, ang masasabi ko. Maraming salamat po at sana po magkita-kits tayo dun po sa mga sasama. Kayo po ay magdala ng mga kakailanganin ninyo at maging listo kayo, no? Sa inyong mga katabi at sa inyong mga nasa paligid. Yan po masasabi ko mga kapatid. Kita-kits po tayo sa 30 at yan po sisigaw ang ating kayumanggi. Okay mga kapatid, yan po muna at maraming salamat po. Kumakalam na po si Pura po. Salamat po, I love you all, God bless po. Yan po ang aking maisisigaw ngayong gabi at marami pa po tayong isisigaw, no? Balik po tayo bukas. Salamat po, I love you all, thank you. Okay, good night po. Kain po tayong hapunan. Thank you po. Birthday po nung aking isang anak, yung lady guard sa sa isang university. Kaya dati po siya sa airport sa PAL. Ngayon po nasa university na siya sa isang sikat na university. So birthday niya po at ayun, kumakain sila magkakapatid, no. Thank you po. Happy birthday anak ko, Luisa Marie. Thank you anak dahil sila po yung aking mga kasama sa bahay at sila yung nag-aalaga sa akin, no, sa pagkain, sa pagluluto, sipag ng manugang ko magluto, at ang aking si Shane, pagdating ng umaga, pinagtitimpla na ako ng kape, at yun, magsusuot na ako ng bota, at gagawin ang mga gawain sa labas. Salamat po, thank you Maria Judith, thank you Ning, salamat Glowsam, thank you, ayan, no, Leah, shout out naman sa inyong lahat dyan, thank you.
Thank you, Leah Sigwa. Okay. And, si Maria Judith. Sino pa to? Aha. Si Miriam Narag. Hello. Si, Doble Leopoldo. Thank you, kapatid. Si Luis. Brother Luis. Hello. Yung mga kapatid natin dyan. Yen. Ayan. Yes, may kasalanan kaya tumatakas. Totoo yan. Si Asmavit. Okay, thank you. Ayan, ano? Aha, salamat sa inyo mga kapatid ko. Enlita Baskinia. Aha. Yes, salamat sa inyo ha. Senior Salinas. Ayan. Dapat talaga tanggalin na. Si Goody de Guzman. Candy Mapaye. Ayan. Aha. At nga pala, binabati ko rin po yung aking anak. Sasampa siya sa barko. Ngayong katapusan. So, binabati kita anak. God bless you. Magpa-thank you kay God sa mga biyaya sa'yo. Siya po yung may-ari ng Inam Coffee. At dati po siyang nagkatar. At ngayon po naman siya ay magbabarko na. No? Bata pa po itong anak kong to. At yan anak. Palagi mo lang isipin ang Panginoon na siya mong laging kasama. Lahat ng biyaya ay laging sorpresa. Lahat ng kasagutan sa ating mga dasal ay sorpresa. Kaya pasalamatan natin. Huwag tayong mag-expect. Huwag tayong laging mag-demand. Isang tawag lang natin sa Diyos ay alam niya na yan. Kaya, ayan, dumating na ang kasagutan sa mga dasal mo. Lagi kang gabayan ng Ama at magpapakabait ka lagi saan man magtungo, anak. No? Mag-ipon para hindi man magtagal, magpirmis ka na sa iyong pamilya. At hindi na ako mag-iisip kung anong itutulong ko sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, ang isang nanay, pag nakikita ang anak, ay bagyong-bagyo, nagtitinda ng kape yung anak ko, yung Inam Coffee niya, nag-ooperate. Ulanin, bagyuhin, pinagtangka ang hold upin, ano? Pagkatapos, kung ilang ulit na bumalentong sa kanyang motor dahil sa lakas ng ulan. Maawa kayo sa batang yan. Ako, ang aking anak na yan ay napakabait naman talaga. Ang laging bilin sa akin, Mama, bawal magkasakit. Alagaan mo ang iyong sarili. Napakaswerte ko sa mga anak ko, pero sa asawa malas ako. Masaya na ako kasi nandyan naman kayo eh. Higit pa sa pagmamahal ng isang asawa ang naibibigay nyo sa akin. Dahil nandyan ang lagi nyong bilin, lagi niyong dasal, na ako ay mag-ingat, na ako ay gabayan ng Diyos, na ako ay mahal niyo. Aba, saan pa ako makakakita niyan? Hindi niyo naman ako pinupuyat sa pagtulog, pero mahal niyo ako, di ba? Yung asawa, pupuyating ka lang yan, papaguring ka lang ng animal na yan, tapos hindi pa masyahan, hahanap pa talaga ng mga kapwa niya, demonyito at demonyita. Okay, mga kapatid. Ayan, pinatawa ko lang kayo, Miss Corazon Fernandez, hello! Ayan, okay. Siglo Aviento, ayan, no? Aha, si Miriam, okay, Ruel, okay, Alano, thank you so much mga kapatid ko. Nelly Hernandez, ayan na, shoutout sa inyong lahat. May Pearl, pala to si May Pearl, blin ako na pala, DDS pala yun, nabati-bati ko pa. Milagros, ayan, martial law na daw, huwag naman, marami ang ayaw ng martial law. Makukuha natin yan, laban na yan, sa pamamagitan ng pagkakaisa. Iba ang Pinoy, no? Tayo lang ang malakas. Taong bayan lang malakas. Tandaan nyo yan mga kapatid. Hello. Muleda Rabasio, hello. Miriam Narag, okay. And Micaela Alfon, hello Micaela. Kumusta ka na? Okay, masarap ba magkape? Ako ininom ko kapeng barako with evap milk, no? Ayan. Si Judith. Okay, ayan.
Hayaan nyo na, wag nyo na patulan yan. Mabaho rin yan, may asin pa. Si Maylin. Ayan si Maylin. Okay. Inom daw muna ako tubig. Huwag kayo mag-alala at malakas ako uminom ng tubig. Si Enzo. Thank you, Enzo. Salamat. Oo, pinapanood tayo niyan. Shoutout sa'yo, Mr. OG Alcacid. Ogi, I love you, anak. Lagi ko pinapanood ang iyong mga awitin. Talaga naman, pag ikaw na ang kumakanta, nakatutok na lang doon. Magbabanlaw na lang ako ng damit. Titigil pa ako para pakinggan yung kanta niya. Kasi ang lamig sa tenga, ang lamig, ang sarap damhin, no? Lalo ngayon, magpapasko yung mga kanta nila. Sarap-sarap pakinggan talaga. Ayan, si Monina Chavez, okay? Si Vivian, okay, si Lisa, ayan, naku, natabunan na po ang iba. So, maraming salamat mga kapatid. Shoutout po sa inyong lahat, no? Lalo na sa ating mga kapatid dyan na talaga namang galit na sa mga nangyayari. Okay, sama-sama po tayo pagdating ng Atrenta. Salamat. Makikita nyo ang sigaw ng boses ng masa. Yan po, si Aling Marito. Okay? Mas vlogger po tayo. Binansagan po ako ni Attorney Enzo na mas vlogger. Kasi po, pantaong bayan talaga yung vlog ko, no? Hindi banat lang. Kundi, nandyan yung pakiusap, nandyan yung pangaral, nandyan yung paalala, nandyan ang pagtanggap, nandyan yung galit. Lahat nandyan. Nandyan yung kengkoy tayo minsan, nagpapatawa tayo, di ba? So, yun po ang tinatawag ni Attorney Enzo na si Aling Marie, the mas vlogger daw. Okay, thank you. Ako po ang boses nyo. Isumbong nyo lang kay Aling Marie, isisigaw ko. Salamat po. I love you all. Thank you. Bye-bye.